Ayon sa lumang kasabihan, ang basketball ay laro ng matatangkad at malaki nga ang advantage ng pagiging matangkad sa larong ito dahil ang average height sa NBA ay 6'7" pataas. Ngunit sa kabila ng pagiging laro ng mga higante, may mga manlalaro na nagpatunay na hindi hadlang ang kakulangan sa height para magtagumpay sa mundo ng basketball. At yan ang ating tatalakayin sa bidyong ito, ang 10 pinakamaliit na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Yuki Kawamura, 5 feet 8 inches. Si Yuki Kawamura ay isang Japanese pro basketball player na ipinanganak sa Yanai Yamaguchi, Japan. Naging inspirasyon ni Kawamura sa paglalaro si Yuki Togashi, isa ding magaling na manlalaro na nagpakita ng galing sa kabila ng kakulangan nito sa height. High school pa lamang ay sinimulan na ni Yuki ang kanyang karera sa basketball bilang isang special designated player para sa Sun and Neo Phoenix noong 2020. Habang naglalaro ito sa Neo Phoenix ay kasabay din nito ang kanyang paglalaro para sa Fukuoka Daiichi High School at pinangunahan nito ang kanilang back-to-back Japanese High School Championships. At sa edad lamang na 18 years old, siya ang naging pinakabatang player na nag-debut at nakapunto sa kasaysayan ng B-League. Nang off-season ay lumipat si Kawamura sa Yokohama at sumali sa Yokohama B Coursers na isa pa ring special designated player. Nag-enroll ito sa Tokai University, ngunit bago ang 2022-23 season ay iniwan nito ang pag-aaral para mag full-time sa basketball. At dahil sa pinakitang husay nito ay nakuha niya agad ang B-League MVP, Rookie of the Year Award at Best 5 Honors. Nagpakitang gilas din ito sa 2023 World Cup at 2024 Olympics na nakipagsabayan sa mga higanting manlalaro. Dahil dito ay nakuha niya ang atensyon ng Memphis Grizzlies hanggang sa pinapirma ito ng 2-way contract. Kit Jennings, 5 feet 7 inches. Si Kit Jennings ay isang standout college basketball player na naglaro sa East Tennessee State University. Nakuha niya ang Francis Pomeroy Naismith Award noong 1991 na ibinibigay para sa best college player under 6 feet. Ngunit sa 1991 NBA draft ay naging undrafted ito. Gayunpaman nabigyan ito ng pagkakataon ng Warriors noong 1992 dahil sa kanyang bilis at decent shooting. 3 taon nitong naglaro sa Bay Area na nag-average ng 6.6 points at 3.7 assists sa loob ng 18 minutes per game. 1995 naman nang mapili si Jennings ng Toronto Raptors para sa expansion draft. Ngunit hindi ito nakapaglaro sa Toronto kaya't naglaro na lamang siya sa Europa ng 8 taon bago magretiro noong 2004. Monte Tao, 5 feet 7 inches. Si Monte ay naglaro para sa Denver Nuggets ng 51 games sa 1976-1977 season. Si Tao ay isang mahusay na college player at siya rin ay nakatanggap ng Francis Pomeroy Award noong 1974 at napanalunan niya ang NCAA Championship bilang starting point guard ng NC State University. Siya ay isang dual sport athlete na magaling din sa paglalaro ng baseball at kahit alin sa dalawang sports ay pwede itong maging professional player. Ngunit mas pinili niya ang basketball sa kabila ng kakulangan sa height. Siya ay nagpa-drop sa parehong NBA at ABA. Kinuha ito ng Hawks para sa NBA, ngunit pinili nito ang Denver Nuggets na nag-drop sa kanya sa ABA. Naglaro si Monte ng 2 season para sa Nuggets. Ang unang season ay sa ABA at sa pangalawang season naman ay sa NBA matapos magsama ang 2 liga noong 1976. Nag-average ito ng 2.5 points at 1.7 assists per game sa limitadong minuto. Wataru Misaka, 5 feet 7 inches. Si Wataru Misaka ang kauna-unahang Asian American at non-Caucasian o manlalarong hindi puti sa NBA bago pa man dumating ang mga African American sa liga noong 1950s. Siya ay pinanganak noong December 21, 1923 sa Ogden, Utah.
At sa murang edad pa lamang ay naranasan na nito ang matinding diskriminasyon, hindi lang dahil sa kanyang height, kundi dahil sa pagiging Japanese-American dito. High school pa lamang si Misaka nang magsimula ang World War II. Nang makatapos siya ng high school ay nag-aaral siya sa University of Utah at sumali sa Utah Utes Basketball. Dito ay tinulungan niya ang kanilang koponan para makuha ang kampyonato sa NCAA noong 1944. Pansamantala namang naudlot ang kanyang college basketball career matapos itong magserbisyo sa US Army ng 2 taon kaya't napunta ito sa Japan. Doon ay nakausap niya ang mga survivors ng atomic bombing sa Hiroshima. At ayon kay Misaka, naramdaman niya na itinuturing siyang traidor ng kanyang kababayan dahil sa pagsisilbi nito para sa Amerika na lalong nagpahirap sa kanyang kalooban. Pagkatapos ng kanyang serbisyo sa US Army, bumalik si Misaka sa University of Utah at noong 1947 napanalunan ng kanyang team ang National Invitation Tournament Championship. Pagkatapos ng kanyang kolehiyo, nagkaroon ito ng maikling karera sa NBA bilang point guard ng New York Knicks noong 1947 hanggang 1948. Nakapaglaro ito ng 3 games at nakapagtala ng total 7 points. Louis Red Klotz, 5 feet 7 inches. Si Klotz ay nakilala sa kanyang red hair at kanyang pagiging maliit. Siya ang utak sa likod ng Washington Generals, ang team na nakakaharap ng Harlem Globetrotters sa mga exhibition games sa loob ng mahigit 50 taon. Taong 1947 ay naging point guard ito ng Baltimore Bullets ng Washington Wizards na sa ngayon. Sa kanyang 11 games ay nakapagtala ito ng total 15 points at siya ang pinakamaliit na manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nanalo ng isang NBA championship title. Makalipas naman ang 5 taon ay binili niya ang Philadelphia Splash at binigyan ito ng bagong pangalan na naging Washington Generals. 1953 nang makasama ang General sa mga tours ng Harlem Globetrotters. At mula dito ay naging alamat ang kupunan ni Klotz sa hindi inaasahang dahilan. Di umano ang Washington Generals ay natalo ng mahigit 16,000 games laban sa Trotters sa kanilang mga exhibition games na huling nanalo noong 1971. Greg Grant, 5 feet 7 inches. Kagaya ng ibang 5'7 players sa ating listahan, buong buhay ni Grant ay minamalit ito hindi lang dahil sa kanyang height, ngunit pati na rin sa estado ng kanyang buhay. Siya ay skilled at mabilis na manlalaro, kaya't gustong-gusto nito maging basketball player. Ngunit dahil sa kanyang height ay walang pumapansin sa kanyang talento. High school pa lamang si Grant ay nagtatrabaho na ito sa isang fish market. Ngunit habang naglalaro siya sa kanilang local court sa New Jersey, ay napansin ito ng isang basketball scout ng Trenton State College at inaya itong maglaro para sa kanila. Ito ang inaantay na big break ni Grant at sa kanyang 4 na taon sa college ay pinangunahan niya ang Division 3 pagdating sa scoring. Noong 1989, nakuha ito bilang 52nd pick ng Phoenix Suns na sa loob ng 9 na taon ay naglaro para sa 6 na NBA teams at may career average na 2.8 points at 2.7 assists per game. Anthony Spadweb, 5 feet 7 inches. Marahil si Spadweb ang pinakasikat na 5'7 player sa NBA at hindi tulad ng ibang maliliit na manlalaro na sandali lamang nanatili sa liga, si Webb ay hindi lamang nagtagal sa NBA kundi ito'y nag-iwan pa ng malaking marka. Naglaro si Webb para sa 4 na koponan na may kabuuang 814 games sa loob ng 13 years. Sa kanyang karera ay nag-average ito ng 9.9 points at 5.3 assists per game. Pinakasumikat naman ito sa kanyang pananatili para sa Atlanta Hawks dahil dito niya nagawa ang isang bagay na walang sino man ang nag-aakala na posibleng magawa ng isang 5'7 player. Sa 1986 NBA Slam Dunk Contest ay hindi lamang ito naging saling ket-ket, ngunit tinalo pa nito ang kanyang kakampi na si Dominic Wilkins na isang 6'7 forward at kilala bilang eksplosibong dunker. Kaya't si Spadweb ang naging pinakamaliit na manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nanalo sa NBA Slam Dunk Contest. Melvin Hirsch, 5 feet 6 inches.
Si Mel Herch ang kauna-unahang pinakamaliit na manlalaro na nakatapak sa NBA court. Isa siyang standout na college basketball player na nakilala sa kanyang bilis at liksi, mga katangiang mahalaga para sa maliliit na manlalaro sa larong dominado ng matatangkad. Noong 1946-1947 season, pinapirma siya ng Boston Celtics at naglaro ng 13 games na nakapagtala ng kabuuang 19 points. Earl Boykins, 5 feet 5 inches. Si Earl Boykins ay pinanganak noong 1976 sa Cleveland at kinilala bilang isa sa pinakamahusay na high school player sa Ohio noong 90s. Dahil sa kanyang height, kaunti lamang ang paaralan na nag-alok sa kanya ng scholarship, ngunit nakahanap siya ng oportunidad sa Eastern Michigan University. Sa kanyang senior year ay nag-average ito ng 26.8 points per game. Nang mag-declare siya para sa 1998 NBA draft, walang team ang pumili sa kanya. Subalit nakakuha pa rin ito ng ilang short-term contract sa iba't ibang koponan, na kadalasang pinapalaro lamang sa garbage time o huling minuto ng laro. Nagbago lamang ang lahat nang mapasama siya sa Golden State Warriors na nagbigay sa kanya ng mas mahabang playing time. 2003-2004 season, nakuha naman nito ang kanyang unang long-term NBA contract sa Denver Nuggets. Tyrone Maxey Bogues, 5 feet 3 inches. Si Maxey ang pinakamaliit na manlalaro sa kasaysayan ng NBA at arguably siya ang pinakamahusay na manlalaro sa listahang ito. Mula sa lansangan ng Baltimore, alam ni Bogues na kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili ng higit pa dahil sa kanyang kakulangan sa height. Kaya't nakilala si Maxey sa kanyang bilis at sipag sa pagdepensa at pagsteal ng bola mula sa kalaban, kung saan dito siya unang tinawag na Maxey dahil ninanakaw niya ang bola mula sa kalaban nito. Naging parte ito ng pinakamagaling na high school basketball team na nabuo at naglaro din ng 4 na taon sa Wake Forest University, kung saan siya ay naging all-time leader sa steals at assists. Noong 1986 World Cup naman ay napasama ito sa Team USA at nakuha nila ang gintong medalya. Kahit sa taas lamang na 5'3", napili pa rin si Maxey Bogues bilang 12 pick sa 1987 NBA draft ng Washington Bullets. Ngunit pakiramdam ni Maxey ay pinili lamang siya ng Washington para sa kanilang marketing strategy dahil nasa Bullets din noon si Manute Bol na pinakamatangkad na manlalaro sa kasaysayan ng NBA na may taas na 7 feet 7 inches. Hindi naman siya nagtagal sa Bullets dahil na-trade ito sa Charlotte Hornets kung saan umusbong ang kanyang karera. Si Maxey ang naging all-time assist at steals leader ng Hornets at lumabas pa nga ito sa pelikulang Space Jam ni Michael Jordan. At yan ang 10 pinakamaliit na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Anong masasabi nyo patungkol dito mga boss? I-komento lamang sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. Ngunit kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe upang suportahan ang ating munting channel.